Itago na lang ninyo ako sa pangalang Eloisa. Naisipan ko ring ibahagi sa inyo itong kwentong ito. Sa kadahilan ng napapadalas na rin yung pakikinig ko sa inyong channel. Hindi ko naman po ito personal na karanasan. Sa halip, karanasan po ito ng aking pinsan. Natawagin po nating Amanda. Naganap ito noong minsan siyang sumama sa isa sa kanyang naging kaklase noong nag-aaral pa lamang sila sa kolehiyo. Siya nga pala nangyari ito sa isang bayan sa Negros. Medyo may katagalan na po itong nangyari, pero naisip ko ring baka makapagbigay rin po ito ng aliw sa mga tagapakinig ng inyong channel. Noong mga panahong mangyari yung kwentong ito, nasa 3 taon na po si Amanda sa kanyang pag-aaral. Dahil malayo nga yung aming baryo, sa eskwelahan kung saan nag-aaral itong si Amanda, napagpasyahan nga niya na umupa na lamang ng bahay na malapit sa kanyang paaralan. Tuwing Biyernes, umuuwi yung pinsan ko at kapag Linggo naman ng hapon ay babalik na rin po ito sa kanyang boarding house. Sa mga unang buwan ni Amanda ay mag-isa lamang po ito. Ngunit nang malaman nga nito ang isang ideya sa kanyang kaklase na mas makakatipid daw siya kung meron siyang kasama sa kanyang kwarto, ay doon na nga siya nagpasyang maghanap ng kanyang magiging kahate sa kwartong yon na kanyang inuupahan. At sa kabutihang palad naman, may nakita nga siya na kagaya rin niyang nag-aaral at naghahanap rin ng mauupahan. Upang mas maengganyo pa nga yung naturang estudyante na makihati kay Amanda, ay dinala nga niya ito sa kanyang boarding house at ipinakita yung kanyang kwarto. Kalaunan ay nakumbinsi nga po niya ito at tawagin po natin yung kanyang kasamang ito na Leia. Nung nagkasundo na nga silang dalawa ni Leia, may isa pang inihayag yung naturang estudyante kay Amanda. Sinabi nito na naisa na niyang isama yung isa pa niyang kaibigan dahil naghahanap din daw yon. At dahil nga nagtitipid ay hindi naman tumanggi yung pinsan ko. At pumayag itong tatlo nga silang magkasama sa isang kwarto. Lumipas yung 1 linggo at nakalipat na nga sina Leia at yung isa pa niyang kaibigan na tawagin naman po nating Magna. Ayon kay Amanda, wala naman daw problema kay Leia. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasamang tatlo sa iisang kwarto, may kakaiba raw siyang napapansin kay Magda. Tuwing umaga raw, kapag nauna siyang magising, madalas raw niyang napapansin na malansa yung nasabing babae na animoy kung saan ito nanggaling. Wala din daw sa ayos yung hinihigaan nito na parang nagmamadali lang siyang mahiga roon. Parang lumabas. Kapag nakikita ni Amanda yon, madalas na lang daw siyang napapailing dahil parang hindi raw babae kung kumilos itong si Magda. Noong una, inakala nga ng pinsan ko na ganoon lang talaga yung ugali ng nasabing babae. Ngunit nung lumaon, ay lalo pang ang sumidhi ang kanyang pagdududa na meron talagang kakaiba sa babae. Araw daw yun ng Linggo dahil umuwi si Amanda sa kanila at nataong nagluto nga ng ginataang talangka ang kanyang ina. Napagpasyahan nga niyang magdala nun sa kanilang boarding house. Sa kanyang pagkakaalam kasi, bukas pababalik yung dalawa niyang kasama doon sa kwarto. Kaya kailangan niyang makapagdala ng ulam para hindi na nga siya magluluto. Pagkarating niya roon, ay agad niyang hinayaan sa mesa yung kanyang dalang ginataang talangka. Alam kasi nito na wala namang problema dahil wala namang pusa o daga roon. Dahil abala nga siya sa pagtapos ng kanyang takdang aralin na kailangan ng ipasa kinabukasan, ay hindi nga nito namalayan na pumasok na pala sa kanilang kwarto itong si Magda. Saktong pagkalapit nga nito sa mesa, ay ganoon na lang yung kanyang pagkataranta at talagang hindi raw yun mapakali. Akmang lalabas na nga sana yung kasama ni Amanda sa kanilang kwarto nang lingunin nga raw siya ni Amanda at tinanong kung bakit nga ito nataranta
Hindi naman sumagot sa kanya si Magda. At sa halip, lumabas na lang daw ito ng kwarto. Kaya hinabol nga siya ng pinsan ko. At agaran itong tinanong si Magda kung ano nga bang dahilan. Pero hindi pa rin daw sumagot yung babae na parang nag-iisip ng malalim. Habang nakahawak sa kanyang dibdib, na noon ay parang kinakabahan daw talaga ito. Dahil parang natakot nga ito, ay humingi na lamang ng tawad sa kanya yung aking pinsan. At sinabi na inakala nito na kinabukasan pa sila babalik. Pilit namang pinakalma ng babae yung kanyang sarili at nang maging okay na nga ito, ay sinabi nitong ayaw raw niya sa talangka. Dahil naipit daw siya nito noong bata pa, kaya't parang natatakot daw siya. At dahil doon, muling humingi ng tawad si Amanda. At sinabi na itatago na lamang niya yon para hindi na nga matakot itong si Magda. Akmang babalik na nga sana si Amanda sa loob ng kanilang kwarto para itago yung talangkang ginataan na nakalagay doon sa mesa, nang bigla namang nagsalita itong si Magda. Sinabi nito na sa iba na lang daw siya muna matutulog at babalik na lang daw siya roon kapag naitapon na naubos na nga ng pinsan ko ang talangkang kanyang dala. Bago pa man makapagsalita si Amanda noon, ay nagmadali na raw na umalis itong si Magda. Ni hindi nga raw yun napalingon sa kanya. Isinawalang bahala naman ni Amanda yung tagpong yon. Dahil baka may phobia lang daw talaga si Magda sa talangka. Ngunit kinagabihan, labis yung pagtataka ng pinsan ko dahil hindi raw siya mapakali. Kahit nakatutok sa kanya yung electric fan, ay sobra pa rin yung pagkaalinsangan ng paligid. Naging balisa rin daw siya noon na kahit anong posisyon yung kanyang gawin ay hindi pa rin daw siya makatulog. At dahil doon ay naisipan na lang niyang buksan yung bintana na katapat ng higaan nito upang makapasok naman yung hangin. Lumipas ang ilang sandali. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan ng aking pinsan, ay parang namanid daw yung kanyang buong katawan. Bahagyang sumakit yung kanyang kalamnan, na parang bigla rin siyang inantok. Gawa nun, nagpatianod nga siya sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang labis na ipinagtataka ng aking pinsan noon, kahit napagod at tila nagpapahinga na ang kanyang katawan, gising na gising naman ang kanyang diwa. Pinilit niya ang kanyang sarili na matulog, hanggang sa may narinig nga siyang kaluskos sa may labas ng kanyang kwarto. Yun ang panghuling silid ng boarding house nila. Kaya maririnig talaga ang kung anumang ingay na naroroon. Nung una ay ganun lamang yung kanyang naririnig. Ngunit nang lumaon, may napansin din siyang parang mga yabag ng paa. Napakahina lang daw noon na animoy nag-iingat. Sinubukan na lamang ni pinsan na idilat ang kanyang mga mata upang alamin kung ano nga ba yung ingay na iyon. Saktong pagkamulat nga nito, nakatapat sa bintana yung kanyang mga mata. At sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang kung anong nilalang na sumisilip doon. Ngunit nang mawari nitong nakadilat na nga yung mata ni Amanda, ay nagmadali daw itong umalis. Sinubukan rin gumalaw ni Amanda noon upang sana ay bumangon at sarhan nga yung bintana. Ngunit ganoon na lamang yung kanyang takot nang hindi niya magawang igalaw ang kanyang buong katawan. Pinagpapawisan na nga siya noon dahil sa pagpupumiglas, pero parang may pumipigil daw talaga sa kanya. Muli siyang nakarinig ng kaluskos sa may labas ng bintana. At nang sipatin nga niya yon, ay doon na nga mas naging klaro yung kanyang nakikita. May isang babae kasing nakatayo roon at nakabuhaghag yung buhok. Hindi nga lang niya maaninag kung sino yon dahil natatakpan ng kanyang buhok yung mukha nito. Ilang sandali pa, hinawi ng babaeng yon ang kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. At halos lumuwaraw yung puso ni Amanda nang makita niyang nagbabaga nitong mga mata.
habang tumatagal ang pagkakatitig ng pinsan ko roon. Parang nagiging pamilyar daw sa kanya ang hubog ng mukha ng babaeng yon. Dahil doon ay lalo pa nga niyang sinubukang makagalaw. Sinubukan raw niyang isipa ang kanyang mga paa, pero hindi pa rin daw niya magawa yon. Sumigaw na rin po siya noon. Ngunit tuyong-tuyo naman yung kanyang lalamunan at walang boses na kumakawala sa kanyang bibig. Alam noon ni Amanda na binabangungot na nga ito. Kaya sinimulan na nga niyang magdasal habang walang humpay pa rin yung kanyang pagsipa. Nang lumaon, biglaan siyang napasipa sa may dingding. At gawa nun ay nakaramdam na nga siya ng sobrang sakit. At doon nga siya nagising. Hinihingal nga siya noon. At hindi makapaniwala. Dahil parang totoo daw talaga ang kanyang mga naranasan. Ganito pala talaga pag binabangungot. Mabuti na lang at nagising ako. Sambit pa raw niya noon. Ipinako niya ang kanyang paningin sa may bintanang nakatiwangwang. At doon na nga siya nakaramdam ng kilabot. At inisip niya na marahil ayun yung rason kung bakit nga siya binabangungot. Bunsod po nun, nagpasya na nga siyang bumangon at saran yung bintana. Ngunit saktong pagkasara niya, ay nakarinig na naman siya ng ingay na animoy may pusang kumakalmot sa dingding. Agad namang nakaramdam ng pagtataka yung pinsan ko. Kaya muli pa rin daw niyang binuksan yung bintana. At pagkabukas po niya, agad siyang napasilip doon. At ganoon na lamang yung kanyang pagkagulat. Nang makita yung nilalang doon, nakawangis raw ng nasa kanyang bangungot. Kumakalmot daw yon sa dingding. Naanimoy binubulabog raw siya nito. Sa kadahilanang yon, walang pagpipigil na tinawag yon ni Amanda. Binanggit daw nito yung pangalan ni Magda dahil kaparehas daw sila ng hubog ng mukha. 2 ulit pang inusal ng aking pinsan yung pangalan ni Magda. At tumigil daw yon. Umangil daw yon habang naglalaway at nagbabaga yung mga mata. Ngunit kahit na ganoon, ay hindi pa rin yun nakikipagtitigan kay Amanda ng mata sa mata. Sinabihan nga yun ni Amanda na huwag siyang takutin. Dahil malalaman ng lahat ang tunay nitong pagkatao. Kahit na hindi man 100% sigurado si Amanda na yun nga yung kanyang kasama sa kwarto. Pero malakas daw yung kanyang kutob na si Magda daw talaga yon. Noon din nagmamadaling umalis yung naturang nilalang at hindi man lang daw yun napalingon. Dahil maliwanag yung buwan, kitang-kita ni Amanda na mabilis raw yung tumakbo hanggang sa nawala. Nang maglaho na nga yung nilalang, ay doon na raw nang hina si Amanda dahil sa sobrang kaba. Napahagulgol daw siya ng matindi dahil nga sa takot na kanyang nararamdaman. Subalit dahil malalim na nga yung gabi, alam niyang walang ibang matatakbuhan. Lalo pa't mag-isa lamang siya sa boarding house nila ng gabing yon. Ang ginawa niya, isinara niya ng mabuti yung bintana. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo at tumungo sa may kusina upang kumuha ng asin at saka bawang. Inilagay daw niya yon sa kanyang tabi para kung sakaling bumalik pa raw yon ay hindi yon makalapit sa kanya at sasabuyan niya. Dahil na rin sa kaba na kanyang nararamdaman ng mga panahong yon, nagpasya na nga si Amanda na wag nang matulog. Nagbantay raw siya at sa kabutihang palad ay wala ng aswang pang bumalik. Bago tuluyang mag-umaga, nagsaboy daw ng asin si Amanda sa may tapat ng pintuan at naglagay na rin daw siya ng bawang doon. Noong maalala naman niya yung talukap ng talangka, naisipan din daw niyang ilagay yon sa ilalim ng una ni Magda. Lalo at parang natakot daw si Magda nang makita niya yon. Inisip kasi niya na yun marahil yung aswang. At isa yon sa mga rason kung bakit meron itong galit kay Amanda. Dahil nagdala nga siya nun sa kanilang inuupahang kwarto. Napaisip pa nga siya na kung totoong aswang yung naturang babae,
ay baka hindi na raw yon bumalik. At kung bumalik man ay paniguradong mag-aalboroto raw ito dahil sa talangka na nasa ilalim ng kanyang unan. Kinabukasan nga raw ay si Lea lang yung bumalik. Tinanong pa nga daw nito si Amanda kung nasaan na nga ba si Magda dahil buong akala niya ay babalik ito. Maging si Lea ay walang kaalam-alam sa tunay na katauhan ng kanyang kaibigan. Ikwenento naman daw ni Amanda yung kanyang naging karanasan at kung bakit naglagay siya ng asin at bawang sa may tapat ng pintuan. Dahil doon maging si Lea raw ay natakot at naglagay na rin ng mga pangontra. Doon nga rin daw nalaman ni Amanda na mas matanda pala si Magda sa kanila ng mga 8 taon. Hindi raw talaga halata sa itsura nito. Ngayon ay nasa mga 40 anyos na po kami pareho ng pinsan ko. At hanggang sa mga sandaling ito, natatakot pa rin po si Amanda kapag naaalala nito ang kanyang naging karanasan. Kaya't masyado po itong maingat sa kanyang mga bagong nakikilala, lalong-lalo na sa mga dayo. At sa mga may kakaibang mga kinikilos. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito, Sir Dan. Maraming salamat po at paalam.